O sige na, sige na! Huwag na kayong mahiya mga kababayan. Lahat ng mga may sakit na gustong magpagamot ay lumapit sa akin. Maniwala kayo sa sasabihin ko. Ipinakita sa akin ng Panginoong Diyos ang lugar nyo at sinabi niya na magpunta ko rito dahil marami sa inyo ang mga may sakit na nais gumaling. Diyos ko, ikaw nga, Jimmy. Ang tagal ko nang gusto makaharap ka. Nang malaman ko na nandito ka, ay nagpunta kagad ako rito para magpagamot sa'yo. Anong yung karamdaman? Sabihin mo sa akin at sisikapin ko na mapagaling ka sa abot ng aking makakaya. Isa po akong bulag. Mula pagkabata, ay hindi na po ako nakakakita. Marami na po akong pinuntahang doktor at mga albularyo. Pero kahit isa sa kanila, ay walang nakapagpagaling sa akin. Parang awa mo na, Jimmy. Tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng pagkakataong makita ang mundo. Hindi mo kailangan magmakaawa sa akin. Dahil ikaw ay aking pagagalingin. At dahil ikaw ang unang lumapit sa akin, ay libre ang gagawin kong paghilom sa iyong mga mata. Hayaan mo akong hawakan ng iyong mga mata at ibigay mo sa akin ang iyong buong tiwala. Gusto kong isipin mo na ikaw ay nakakakita na. Naniniwala ka ba na kaya kitang pagalingin? Oo, naniniwala ako na kaya mo akong pagalingin. Buong puso kong naniniwala sa'yo. Mabuti. Ngayon, dahan-dahan mong imulat ang iyong mga mata. Diyos ko! Nakakakita na ako! Nakakakita na ako! Totoo nga, na isa kang mahusay na albularyo. Maraming salamat, Jimmy. Diyos ko, maraming salamat po. Nakita niyo na ang aking ginawa. Siguro naman ay hindi na kayo nagdududa sa aking kakayahan bilang isang albularyo. Yan, ganyan nga. Sige, magsilapit kayo sa akin. Pumila ang lahat ng mga may sakit na nais gumaling. Magagawa mo bang manloko ng kapwa mo para lamang mabuhay? Kaya ba ng konsensya mo na paniwalain ang isang tao sa bagay na hindi totoo upang kumita ng pera? Ngunit paano kung ang panloloko na ginagawa mo ay bumalik sa'yo? Kakayanin mo kaya ang hagupit ng karma kapag tumama na ito sa sarili mo? Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Naisipan ko pong ibahagi ang kwentong ito hindi upang magmalaki sa aking mga ginawa, kundi upang magsilbing aral ito sa mga taong kagaya ko na noon ay nanlilinlang para lamang sa pera. Nung una, inakala ko na ayos lang ang aking ginagawa hanggang sa mapunta ko sa isang sitwasyon na kailanman ay hindi ko na gustong maulit pa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jimmy. At ito ang aking kwento. Ayos! Paldong-paldo tayo ngayon, Sandra. Ang daming nagpagamot sa akin kanina. At dahil yun sa galing kong umakting napaniwala ko lahat na isa akong bulag na nakakita ng dahil sa'yo. May paiyak-iyak pa talaga ako kaya talagang nahuli ko ang puso ng mga tao. Kaya dapat lang na may bonus ako. Oo na, oo na. Huwag kang mag-alala dahil dadagdagan ko ang ibibigay ko sa iyo mamaya, okay? Saka, bibili na rin tayo ng TV na matagal na nating gustong bilhin. Yes, sa wakas! Magkaka-TV na tayo, Jimmy. Mapapanood ko na rin gabi-gabi ang sampalan nila Judy Ann at Gladys. Saka, pwede bang bumili na rin ako ng mga bago kong damit? Pakiusap naman, Jimmy. Walang problema. Pero, 2 piraso muna. Ha? Bakit 2 lang? Pwede naman 5. Sandra, hindi porke malakas tayong kumita magiging ubus biyaya na tayo. Dapat ay nagtitipid at nag-iipon din tayo. Hindi ko plano na habang buhay akong magiging peke na albularyo, no? Kapag may sapat na tayong pera, magninegosyo na lang tayo. Okay, sige. Dapat kasi hindi ka na nagbigay ng pera sa simbahan kanina. Pambili ko na lang sana yun ng mga damit ko.
Yan naman ang hindi natin pwedeng gawin. Dapat ay magbigay pa rin tayo ng pera sa simbahan. Di ba? Bakit? Feeling mo ba mababawasan ang mga kasalanan mo kapag ginawa mo yon? Papatawarin ka kaya ni Lord sa panluloko mo sa mga tao kapag nagbibigay ka ng pera sa simbahan? Ganun na nga. Saka, naniniwala ako na sa buhay, dapat balanse lang. Kung gagawa ka ng kasamaan, dapat i-counter mo ng kabutihan. Sa madaling salita, para quits lang, di ba? Amanos. Oo nga pala, pag uwi natin, lutuin mo na itong mga pinamili natin sa palengke ha. Sarapan mo ang luto ng sinigang ha. At gusto kong humigop ng mainit na sabaw. O sige, basta wag mong kalimutan yung bonus ko ha, para next time ay gagaling ko ang pag-acting ko. Aba! Ang dami nyo naman yatang pinabili. Mukhang malaki ang kinita nyo sa panggaganto nyo sa mga tao ah. Bagay na bagay talaga kayo na magkasintahan dahil parehas kayong manloloko. Pwede ba, Aling Candida? Huwag kayo nakikialam sa buhay namin ng girlfriend ko. Kung gusto nyo, gawin nyo rin yung mga ginagawa namin para kumita rin kayo ng malaking pera kagaya namin. O baka gusto nyo lang ng balato. O eto, 500. Basta manahimik ka na lang. Malaking halaga na yan para sa akin pero pasensya na dahil hindi ko tatanggapin yan. Hindi kaya na sikmura ko at ng konsensya ko na gastusin ang perang alam kong galing sa panloloko sa ibang tao. At tandaan nyo itong dalawa. Maaaring masaya kayo ngayon dahil kumikita kayo ng malaking pera. Pero darating ang panahon, nakakatakwin kayo ng karma. Kung kakatok man sa amin yung karmang sinasabi nyo, hindi namin pagbubuksan ng pinto yan. Lalagyan pa namin ng maraming kandado para hindi siya makapasok. Di ba? Ang galing mo dyan, Jimmy. Ang ganda ng sinabi mo. Wala kayong alam sa pwedeng mangyari sa inyo kapag ang nasa itaas na ang nagparusa sa inyo. Alam mo, Jimmy, sa totoo lang, ay meron kang potensyal dahil alam ko na tinuruan ka noon ng Lolo Anselmo mo para manggamot. Kung gusto mo ay ako magtutuloy ng pagtuturo sa iyo para maging totoong albularyo ka na at hindi mo na kailangang magpanggap at manloko ng mga tao. Salamat na lang po sa malasakit nyo, Aling Candida. Pero wala po akong balak na maging totoong albularyo. Kasi hindi ko gusto na maging ganun ako hanggang sa bawian ako ng buhay. Kapag nakaipon na po kami ni Sandra ng sapat, titigil na po kami sa ginagawa naming to at mabubuhay na po kami ng marangal. Yung patas. Tandaan nyo, darating ang panahon na pagsisisihan nyo ang ginagawa nyo ni Sandra. Kaya sana, huwag nyo nang hintayin na maparusahan pa kayo bago kayo huminto. Sabi nga nila, nasa huli palagi ang pagsisisi. Di magsisisi na lang po kami sa uli. Pero habang hindi pa kami nakakarma, tuloy lang po kami sa ginagawa namin hanggang sa maging mayaman na kami. Sige ho, pagod at gutom po kami ni Jimmy at gusto na po naming makauwi. Masyado niyo na po kami naaabala, Aling Candida. Jimmy, halika na nga. Tara na. Iniwan na namin si Aling Candida na kilalang albularya sa aming lugar. Hindi kasi lingid sa kaalaman niya ang pagiging peke na albularyo ko. Nakarating kasi sa kanya na nanggagamot ako sa iba't ibang lugar. Siyempre, alam niya na hindi ako marunong manggamot, kaya nalaman niya ang ginagawa ko na panloloko. Aminado kong mali ang ginagawa namin ni Sandra, pero dahil parehas kaming hindi nakatapos ng pag-aaral, ay ganong paraan ang naisipan namin upang kumita ng pera. Nagpupunta kami sa iba't ibang lugar at nagpapakilala ako bilang isang mahusay na albularyo. Upang makuha naman namin ng mabilis ang tiwala ng mga tao, ay nagpapanggap si Sandra na may sakit at kunwari ay mapapagaling ko siya. Ay, sobrang nakakapagod ang araw na to. Gusto ko lang matulog maghapon. Tumayo ka na muna dyan. Magluluto ka pa, di ba? Pwede bang mamaya na lang? Magpapahinga muna ako kahit kalahating oras. Ay nako, ikaw talaga. Pagdating dito sa bahay, ang tamad-tamad mo. Pero sige na nga, magpahinga na muna tayo. O baka
Gusto mo muna na maglabing-labing tayo para mawala ang pagod natin. Ano, game? Hoy Jimmy, yan ka na naman ha. Ang usapan, hindi tayo pwedeng magtsuktsakan hanggat hindi tayo kasal. Saka, mas lalo tayong mapapagod sa gusto mong gawin natin eh. Biro lang. Baka kasi makalusot eh. Bakit kasi hindi mo pa ako pakasalan para magawa na natin yung gusto mong gawin? Ikaw kasi ang bagal-bagal mo. Wala eh. Ang gusto ko kasi ay makapag-ipon muna tayo. Yung bang meron na tayong negosyo tapos maayos na tong bahay at masisiguro natin na hindi na makakaranas ng hirap ang mga magiging anak natin. Kailan pa kaya mangyayari yan? 6 na taon na tayong magjowa aba, pero hindi ka pa rin nagpo-propose sa akin. Mangyayari yun kung magiging matipid tayo para mabilis tayo makapag-ipon. Kaya kung ako sa'yo, pigilan mo muna ang pagbili-bili ng kung ano-ano. Siyempre, kailangan natin magsakripisyo sa ngayon. Tapos sa future na tayo, magpapakasarap sa buhay. Magiging hayahay na tayo. Baka kasi, kung kailan matanda na ako, saka mo ko sorry po. Baka naman kasi kung kailan matanda na ako, saka mo lang ako yayain na magpakasal. Baka hindi na tayo magkaroon ng anak kapag ganun. Hindi ako papayag na mangyari yan. Ano ka ba? Basta, maghintay lang tayo. Mas maganda na pinagpaplanuhan natin ang mga bagay-bagay para smooth ang takbo ng buhay natin. Ay, oo nga pala. Bukas ay magpapahinga muna tayo tapos sa makalawa ay meron tayong pupuntahan. Ihanda mo na ang husay mo sa pag-arte Saka okay lang ba? Na huwag ka na magbulag-bulagan. Ilang beses mo nang nagamit yun eh. Baka mapaghalataan na tayo eh. Huwag kang mag-alala. May naisip na ako na bagong gimmick. Sigurado ako na dahil sa acting ko ay mapapaniwala na naman natin ang mga tao na isa kang totoong albularyo. Mahigpit kong niyakap si Sandra. Sabay halik sa kanyang noo. May plano naman talaga akong pakasalan siya dahil siya ang babae na gusto kong makasama sa habang buhay at maging ina ng mga anak ko. Pero gusto ko na bago kami lumagay sa tahimik ay maayos na ang buhay na meron kami. Kinagabihan, habang mahimbing kaming natutulog ni Sandra, ay bigla akong nagising dahil sa kaluskos sa bubong. Hindi ko na sana yon papansinin dahil baka pusa lang, pero may narinig akong bumagsak ng malakas. Tila may taong tumalon mula sa bubong ng aming bahay. Sandra! Sandra, gising! Gumising ka! Ano ba? Natutulog pa yung tao eh. Gumising ka na muna dyan, bilisan mo! Ano ba Jimmy? Sinabi na natutulog pa ako eh. Huwag kang maingay. Para kasing may tao sa labas eh. Guni-guni mo lang yun. Matulog ka na lang ulit, parang awa mo na. Huwag mo nang abalahin ang pagtulog ko. Kulit-kulit mo. Sandra, sigurado ako may tao talaga sa labas. May narinig akong tumalon mula sa bubong natin. Baka magnanakaw yun. Sige ka kapag nakapasok yun dito. Baka nakawin nun yung mga pera natin at alahas mo. Diyos ko, subukan lang niya dahil magkakamatayan talaga kami. Pero kung magnanakaw nga yun, anong gagawin natin? Sisigaw na ba ako para humingi ng tulong sa mga kapitbahay natin? Huwag muna. Baka kasi mali rin ang akala ko eh. Sige, dito ka lang Titignan ko muna kung may tao nga sa labas. Ano ka ba? Paano kung may dalang kutsilyo o barilyon? Di natigok ka. Dito ka na lang, huwag ka na lumabas, please. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Hindi niya ako kaya, no? Dito ka lang. At huwag kang lalabas kahit na ano ang mangyari. Lumabas ako sa kwarto at kinuha ko sa kusina ang isang matalas na itak. Papunta na ako sa bintana nang maramdaman ko ang paghawak ni Sandra sa braso ko. Oh, bakit nandito ka? Di ba sabi ko sa'yo sa kwarto ka lang? May narinig kasi ako naglalakad sa labas. Mukhang tama ka nga. May tao nga sa labas ng bahay natin. Natatakot ako, Jimmy, baka pumasok siya dito. Subukan lang niyang pumasok dahil talagang tatagain ko siya. Tatagpasin ko ang leeg niya. Ang tapang mo naman masyado. Aba, kailangan ko talaga maging matapang kasi kailangan kitang protektahan, ano? Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa babaeng pinakamamahal ko. Talaga? Ang sweet mo naman. Ikaw ang nakakainis ka.
Para kang knight in shining armor ah. Ay teka, mamaya na pala ako kikiligin kasi yung magdanakaw muna ang asikasuhin natin. Dahan-dahan kong binuksan ang bintana at laking gulat namin nang may nakita kaming nakakatakot na nilalang na nakatayo sa labas ng aming bahay. Medyo mabalahibo ang katawan niya. Nanlilisik ang mapupula niyang mga mata at matutulis ang kanyang mga kuko. Isang napakalakas na tili ang kumawala sa lalamunan ni Sandra habang ako naman ay hindi makagalaw sa sobrang pagkabigla. At mas lalo kaming nagulat nang biglang dumating si Aling Candida. May dala siyang isang garapon ng asin at sinabuyan niya ng asin ang nakakatakot na nilalang. Lumayas ka rito, kampo ng kaniliman! Hindi ka nararapat dito sa lugar namin! Walang hiya ka! Pumili ka ng ibang lugar na guguluhin mo! Nagawang itaboy ni Aling Candida ang nilalang. Mabilis yun tumakbo hanggang sa nawala na yun sa aming paningin. Magkasama kaming lumabas ni Sandra at lumapit kami kay Aling Candida. Ano pong ginagawa niyo rito? Talagang nagtanong ka pa ng ganyan, imbis na magpasalamat ka sa akin. Mabuti na lang at naramdaman ko na may aswang dito sa labas. Mukhang kayo ang pakay ng aswang na yon dahil kanina pa yata siya dito sa labas ng bahay niyo. Aswang? Aswang ang nilalang na yun, Aling Candida? Malamang, may nakita ba kayong tao na gano'n ang anyo? Di ba'y wala? Huwag mo nga kaming niloloko. Wala naman aswang eh. Hindi totoo ang mga aswang-aswang na yan. Hindi ako makapaniwala na sa inyo pa manggagaling ang mga salitang yan matapos makipaglaban ng lolo mo sa mga aswang nung buhay pa siya. At hindi ka pa rin naniniwala sa aswang? Pero kwento-kwento lang yun ni Lolo. At hindi ako sigurado kung totoo yun. Sige. Kung hindi totoo ang aswang, ay ano ang tawag doon sa nilalang na nakita natin kanina? Masasabi mo bang tao yon? O isang mabangis na hayop? Sige nga. Hindi. Pero hindi pa rin ako naniniwala sa aswang-aswang. Baka kasi baliw lang yun o kaya sinasapian siya ng masamang espiritu. Ay nako. Bahala ka sa buhay mo kung ayaw mong maniwala. Pero hindi ba kayo nagtataka kung bakit may aswang dito kanina? Sandra, umamin ka nga sa akin. Ikaw ba'y buntis? Ho? Ako buntis? Saka paano ako mabubuntis eh wala pa naman po nangyayari sa amin ni Jimmy? Tsaka, bakit po ba ganyan ang tanong nyo? Naisip ko kasi na baka buntis ka, kaya ka inaaswang. Wala rin namang may malubang sakit sa inyong dalawa. Kaya nakapagtataka talaga kung bakit tila gusto kayong biktimahin ng aswang. Pero di bale, ang importante ay ligtas kayo. Hala, sige, ako'y uuwi na. At mag-iingat na lamang kayo palagi. Sinundan ko ng tingin ang papalayong si Aling Candida. Hanggang sa pumasok na siya sa bahay niya na nasa tapat lang ng bahay namin. Bumalik naman na kami ni Sandra sa loob at napansin ko na takot pa rin ang aking nobya. Lumapit ako at masuyo ko siyang niyakap. Sandra, wag ka nang matakot. Ligtas na tayo. Wala na yung nilalang na yun. Paano wag ako matakot? Eh may isang nakakatakot na halimaw kanina sa labas ng bahay natin. Tsaka, paano kung totoo ang sinabi ni Aling Candida? Paano nga kung aswang nga talaga yun? Sus, bakit naniniwala kay Aling Candida? Mukhang may sapak na ang ulo nun. Hindi totoo ang aswang, Sandra. Katang-isip lang sila. Panakot lang sila sa mga batang matitigas ang ulo at ayaw matulog sa tanghali at puyat ng puyat. Pero kung hindi yun aswang, ano yun? Nakita mo kung gaano nakakatakot ang itsura niya, Jimmy. Diyos ko, ang tutulis na mga pangil niya. Tapos para siyang demonyo na, ewan, na hindi ko maintindihan. Paano kung bumalik siya tapos hindi na tayo mailigtas ni Aling Candida? Anong gagawin natin? Di ako makikipaglaban sa halimaw na yun. Subukan niya. Ano bang makikipaglaban na sinasabi mo? Nung nakita mo nga yung halimaw hindi ka nakagalaw. Para kang tuod. Hindi mo nga siya inatake.
Kung di pa dumating si Aling Candida, ay baka kung ano na nangyari sa ating dalawa. Siyempre. First time ko makakita ng ganung nilalang eh. Kaya nabigla ako, pero hindi ako natakot sa kanya, no? Normal na reaksyon yun kapag nagulat ka, di ba? Sos, nagpapalusot ka lang eh. Bakit kasi hindi mo nalang aminin na natakot ka talaga? Hindi ako nagpapalusot, no? Nagsasabi lang ako ng totoo. Ang mabuti pa, bumalik ka na lang sa kwarto natin. Teka, bakit ako lang? Eh ikaw, ano pang gagawin mo? Di sasarado ko ang pinto at mga bintana. Susunod ako sa'yo, promise. Bilisan mo hihintayin kita ron. Pagpasok ni Sandra sa kwarto, ay isang malalim na paghinga ang aking pinakawalan. Sa totoo lang ay natakot talaga ako, Sir Blair. Kahit naman sino sigurong tao ang makakakita ng halimaw na yun, ay matatakot dahil sa kanyang itsura. Pero ayokong aminin kay Sandra na natakot ako dahil mas lalo lang siyang matatakot. Pagsapit ng umaga, matapos ang almusal, ay inaya ko si Sandra na magpunta sa bayan para kahit papano ay makalimutan niya ang nakakatakot na nangyari. Hinayaan ko siyang mamili ng mga damit at pagkatapos ay kumain kami sa isang fast food restaurant. Binili na rin namin ang TV na matagal na naming gustong bilhin. Hapon na nang umuwi kami. Papasok na sana kami nang biglang lumapit sa amin si Aling Candida. Jebe, meron akong kailangang ibigay sa iyo. Ano ho yun, Aling Candida? Eto, isabit mo ito sa itaas na pintuan ninyo. Bakit ko naman po isasabit ang medalyon na yan sa pintuan namin? Pagontra ito laban sa mga aswang. Kapag nakasabit ito sa pintuan ninyo, ay hindi kayo magagawang pasukin ng aswang. Hindi kasi natin alam kung babalik pa ba ang aswang na yon. At mabuti na ang meron kayong proteksyon ni Sandra. Di po namin kailangan yan. Dahil hindi naman po kami naniniwala sa aswang-aswang na sinasabi nyo eh. Maniwala ka sa mga sinasabi ko. At para sa kaalaman mo, ang pangontrang ito ay ibinigay mismo sa akin ng lolo mo. Hindi ko alam kung alam mo ito. Pero ilang araw bago pumanaw si Anselmo, ay ibinigay niya sa akin ang iba niyang gamit sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ang sabi niya ay tapos na ang misyon niya sa mundo at ako na raw ang bahalang maghanap ng karapat-dapat na tao na pagbibigyan ko ng mga gamit niya. Abay, wala naman akong kaalam-alam na paraan niya yon ng kanyang pamamaalam. Hindi ko akalain na matapos niya akong kausapin ay mawawala na siya. Pwede ba, Aling Candida? Tigilan mo kami sa aswang-aswang na yan. Simula ngayon, ayoko na pong maririnig ang salitang yan dyan sa bunganga nyo ha. Lalo na't nandito si Sandra. Mas lalo lang siyang matatakot sa ginagawa nyo eh. Siguro nga, ay hindi ka maniniwala sa mga sinasabi ko kahit na anong gawin ko. Pero tanggapin mo pa rin sana ang pangontra na ito. Sige na, proteksyon nyo ito ni Sandra. Ganyan ba talaga kapag matanda na? Masyado nang makulit at hirap nang makaintindi. Sinabi na nga namin hindi namin kailangan yan. Kaya mawalang galang na po ha. Pwede bang umalis na ho kayo? Ayokong may masamang mangyari sa inyo dahil napakabuti ng lolo mo. Pero sana ay huwag ninyong pagsisihan ang hindi pagtanggap sa pangontrang ito. Umuwi ka na, Aling Candida. Magsaing ka na lang at baka gutom lang yan. Matalim ang mga mata ni Aling Candida bago siya umalis. Pagpasok ko sa bahay ay nakita ko si Sandra na nakatayo habang may takot sa mga mata. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi maganda para sa'yo na makarinig ng mga ganun eh. Yan tuloy, natatakot ka na naman. Jimmy, di kaya dapat ay kinuha mo na lang yung pangontrang binibigay ni Aling Candida? Paano kung balikan tayo ng aswang? Anong gagawin natin? Hindi natin kailangan ng kahit na anong pangontra sa aswang dahil hindi totoo ang aswang. Isa pa, halata naman pangkaraniwang medalyon lang yun eh. Baka nga kapag tinanggap ko yun eh, bigla pa akong singilin ni Aling Candida. Siyempre, pagkakakitaan niya ang sitwasyon natin at ang takot mo. Sana nga'y tama ka
At mali si Aling Candida. Pakiramdam ko kasi ay hindi pa yun ang huling beses na makikita natin ang halimaw na yun. Tama na yan, tama na yan. Ang gawin natin ay maghanda na tayo ng mga dadali natin bukas. Medyo malayo ang pupunta natin, kaya mahabang biyahe yun. Dapat pagising natin kinabukasan ay makaalis na agad tayo. Sinimulan na nga namin ni Sandra ang paghahanda sa mga dadalhin namin sa pagpunta sa isang lugar kung saan magpapanggap na naman ako na albularyo. Inilagay namin ang mga pangkaraniwang langis, mga tuyong dahon at kung ano-ano pa sa aking bag. Nagdala rin kami ng damit na pampalit at syempre, hindi namin kinalimutan ang wallet kung saan nakalagay ang pera namin. Kinabukasan ay maaga kaming gumising. Naligo kami at nag-almusal. Matapos yun ay umalis na kami at bumiyahe patungo sa aming pupuntahan. Habang sakay ng bus ay napansin ko si Sandra na tila malalim ang iniisip habang nakatingin sa labas ng bintana. Parang ang lalim-lalim naman yata ng iniisip mo. Iniisip ko kasi yung halimaw. Napanaginipan ko kasi siya kagabi. Walang awa raw tayong inatake ng halimaw hanggang sa mamatay tayo. Jimmy, natatakot na naman ako. Hindi kaya isang pangitain ng panaginip ko na yun. Baka may masamang mangyayari sa ating dalawa. Ano ka ba, Sandra? Walang ibig sabihin ng panaginip mo na yun. Sigurado ako na bago ka matulog ay iniisip mo yung halimaw kaya yan tuloy. Napanaginipan mo siya. Saka di ba? Tama ako sa sinabi ko na hindi nababalik ang halimaw na yun. Nakita mo naman. Mahimbing ang tulog natin kagabi. Kahit na. Paano kung bumalik siya sa oras na hindi tayo handa? Paano kung naghihintay lang siya ng magandang pagkakataon para patayin tayo? Ayoko pang mamatay, Jimmy. Marami pa akong gustong mangyari sa buhay ko. Gusto ko pang maikasal sa'yo at bumuo ng pamilya kasama ka. Mangyayari ang lahat ng sinabi mo, Sandra. Magkasama pa tayong tatanda. Saka pwede bang alisin mo na sa utak mo yung halimaw na yun? Hindi ka magkakaroon ng katahimikan kung hinahayaan mo siyang takutin ka kahit wala naman dahilan para matakot ka sa kanya. Basta, nangangako ako sa'yo na habang nasa tabi mo ko, ay walang masamang mangyayari sa'yo. Hindi ako papayag na merong mananakit sa'yo. Dahil kahit buhay ko, ay kaya kong ialay para sa'yo. Ang corny mo naman eh. Saan palabas mo ba napanood yung linyahan na yan? Uy, galing sa puso ko yun, no? Halika nga, yayakapin na lang kita para makatulog ka na. Mahaba pa ang biyahe natin kaya magpahinga ka muna. Umusog si Sandra. Palapit at saka ko siya niyakap. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na kami sa aming pupuntahan. Isa yung maliit na baryo, nakakaunti lang ang nakatira. Mag-isa akong nagbaybay at inaya ko ang mga tao na magpunta sa plaza. Nagpakilala ko bilang isang mahusay na albularyo at ipinagmalaki ko na lahat ng sakit ay kaya kong pagalingin. Hindi nagtagal ay marami ng tao sa plaza at isa si Sandra sa mga nasa harapan ko. Alam ko po na nagpakilala na ako sa inyo kanina nung pinuntahan ko kayo sa inyong mga bahay. Pero hayaan niyo po na magpakilala po ko ulit. Ako po si Ka Jimmy. Isa akong kilalang albularyo sa aming lugar. At lahat ng sakit at kapansanan ay kayang-kaya kong pagalingin. Naiintindihan ko po kung iniisip nyo na nagsisinungaling ako. Pero hayaan nyo po na patunayan ko po sa inyo ang aking kakayahan. Sino sa inyo rito ang unang gusto magpagamot? Lumapit lang kayo sa akin. Ako! Gusto ko magpagamot sa'yo. Ikaw na babae may tungkod. Halika, lumapit ka sa akin. Lumapit nga sa akin si Sandra habang may hawak siyang tungkod na yari sa payat na kawayan. Kung hindi ko siya kilala, ay iisipin ko na totoong pilay ang isa niyang paa. Pinigilan kong matawa dahil kapag tumawa ko ay magiging dahilan yon para magduda sa akin ang mga taong walang kaalam-alam na isa akong peke na albularyo. Sige, anong ipapagamot mo sa akin? Talagang nagtanong ka pa? Nakita mo na nga may saklay ako, di ba? Malamang
Pilayan pa ako. Ah, oo nga naman. Naisip ko kasi na baka bukod dyan, meron ka pang ibang sakit. Wala naman akong ibang sakit. Ito lang talaga ang kapansanan ko at ang problema ko. Matanong ko lang. Taga rito ka ba sa lugar na ito? Hindi ako taga rito. Sa malayong lugar ako naninirahan. At nang nalaman kong pupunta ka rito ay hindi na ako nagdalawang isip na puntahan ka. Naririnig ko na kasi dati pa ang pangalan mo. At marami nagsasabing, yun nga, magaling ka daw na albularyo. Narinig niyo naman po siguro ang sinabi ng babaeng ito. Kalat na po sa ibang lugar ang husay ko sa panggagamot. Ngayon po, huwag kayong kukurap. Masasaksiyan nyo kung paano ko palalakarin ng maayos ang babaeng pilay. Panoorin niyo po ako. At huwag niyong isasarado ang inyong mga mata. Inilabas ko ang isang bote na may lamang langis. Lumuhod ako sa harapan ni Sandra at nilagyan ko ng langis ang aking mga palad. Inihaplos ko yun ng paulit-ulit sa binti ni Sandra hanggang sa kanyang paa. Sandali, sandali! Bakit? Itong kaliwang paa ko ang pilay at hindi kanan. Ay, sorry. Pasensya ka na. At hindi mo naman kasi sinabi. Sige, itong kaliwa ang lalagyan ko ng langis. Itinuloy ko ang pagpahid ng langis sa kaliwang paa ni Sandra. Habang ginagawa ko yun, ay umaacting-acting pa si Sandra na para bang may kakaiba siyang nararamdaman. Umuungol siya at hindi maipinta ang kanyang muka. Maya-maya pa ay tumayo na ako at diretso kong tinignan si Sandra. Ngayon, sige. Bitiwan mo na ang tungkod mo. Hindi ko pwedeng gawin ang sinabi mo eh. Baka kapag nawala sa akin ang tungkod ko matumba ako. Bakit hindi mo muna subukan na gawin ang sinabi ko para malaman mo na magagawa mo ng tumayo at napagaling na kita? Pero wala naman ako nararamdamang kakaiba sa aking kaliwang binti eh. Parang ganun pa rin. Magtiwala ka lang. Sige. Unti-unti mong ibaba ang kaliwa mong pa at iabot mo sa akin ang tungkod. Natatakot ako, baka matumba ko. Gawin mo na lamang ang sinabi ko. Gusto mo bang ibalik ko ang pagiging pilay mo? Joke lang. Eto na, gagawin ko na ang sinabi mo. Nanginginig na ibinaba ni Sandra ang kaliwa niyang pa. Matapos yun ay inabot niya sa akin ang tungkod. Tinignan ko ang reaksyon ng mga tao nang naglakad ng paunti-unti si Sandra. Lahat sila ay namangha sa kanilang nasaksiyan. Diyos ko, totoo ba to? Nakakalakad na ako. Totoo nga. Napakagaling mo talagang albularyo. Maraming salamat, Diyos ko. Sa himala na nangyari sa akin. At dahil ikaw ang unang nagpagamot sa akin, hindi na kita sisingilin. Sa mga gustong magpagamot sa akin, pumila lang po kayo. Nagbebenta rin pala ako ng mga langis na pinahid ko sa binti at paa ng dalagang ito. Maaari nyo rin yung gamitin kapag may masakit sa inyo o meron kayong nararamdamang hindi maganda sa inyong katawan. Ipahid nyo lang ang langis sa parte ng katawan nyo na masakit at asahan nyo na mawawala kaagad ang sakit na nararamdaman nyo. Halos magkagulo ang mga tao sa pagpila. Lihim kaming nagkatinginan ni Sandra at ngumiti ako sa kanya. Napakasaya ko dahil alam ko na malaki ang kikitain namin sa lugar na yon. Gabi na nang matapos ako sa panggagamot sa lugar na yon. Sa bus station na kami nagkita ni Sandra dahil hindi pwedeng makita ng mga tao roon na magkasama kami. Ano, Jimmy? Kumusta? Magkano kinita natin? Pag uwi natin sasabihin ko sa'yo kung magkano. Pero ito na ang pinakamalaking kinita natin sa dami ng lugar na pinuntahan natin. Talaga? Ibig sabihin na jumakpat tayo? O diba? Effective ang drama ko kanina, diba? Nang dahil sa husay kong umarte ay naniwala ang mga tao roon na napagaling mo talaga ako. Oo na. Magaling ka talagang umakting at malaking bagay yan sa trabaho natin. Siyempre, kung walang maniniwala na napagaling kita, wala ring magpapagamot sa atin. Siguro naman, ay bibigyan mo na ako ng pambili na maraming damit saka make-up para sa susunod ay maganda naman ako sa paningin ng mga taong lolokohin natin.
Huwag kang mag-alala. Dahil sa ginalingan mo kanina at malaki ang kinita natin, ay pagbibigyan kita ngayon. Sigurado kasi ako na kahit bilhin mo ang mga gusto mo ay malaki pa rin ang matitira sa pera natin. Yes! The best ka talaga, Jimmy. Hayaan mo, gagalingan ko pa sa susunod na racket natin. Napahinto kami sa pag-uusap nang isang lalaki ang lumapit sa amin. Kapansin-pansin na hindi siya makatingin sa amin ng diretsyo. Matangkad siya at medyo malaki ang katawan. Kayumanggi ang balat niya at makapal ang alon-alon niyang buhok. Hindi ba ikaw yung babaeng pinagaling niya kanina? Hindi ba't ikaw yung Pilay? Bakit magkasama kayo? Akala ko ba hindi kayo magkakilala? Ano kasi, iisa lang pala kami ng bus na sasakyan pa uwi. Nagkita lang kami rito. Nagpapasalamat lang ulit siya sa akin kasi nang dahil sa akin, hindi na siya pilay. Di ba? Ganun ba? Sa bagay, kung ako man ang napagaling mo mula sa isang kapansanan, ay habang buhay ako magpapasalamat sa'yo. Teka, sino ka ba? Isa ka ba sa nakatira sa baryo kung saan ako nang gamot kanina? Hindi ako nakatira doon. Ang totoo dyan, ay matagal na kitang sinusundan sa bawat lugar na pinupuntahan mo. Tinitignan ko ang ginagawa mong panggagamot. Bakit mo naman ako sinusundan? Naghahanap kasi ako ng isang mahusay na albularyo. Nagagamot sa aking lolo Ambrosio. May malubha siyang sakit na hindi namin matukoy kung ano. Oo nga pala, magpapakilala ko. Ako si Lauro. Siguro naman hindi ko na kailangan magpakilala sa'yo, no? Siya pala si Sandra. Balik tayo sa sinabi mo kanina. Ang ibig mo ba sabihin gusto mong gamutin ko ang lolo mong may sakit, ganun? Tama ka. Marami na kasi kaming albularyong pinapunta sa bahay para gamutin ang lolo ko. Pero lahat sila ay nabigo. At sa ilang araw na pagsunod ko sa iyo, ay malakas ang pakiramdam ko na ikaw na ang albularyong matagal ko na ginahanap. Ano kasi, alam mo naman siguro na hindi libre ang serbisyo ko, ano? Hindi to kaawang gawa, kaya kailangan mo magbayad. Alam ko, dahil nakita ko naman na naniningil ka. Walang problema sa bayad, basta't mapagaling mo lang ang lolo ko. Pero, tumatanggap ka ba ng ginto? Yun lang kasing meron ako. Gaano karaming ginto ba ang ibabayad mo? Mula sa bulsa ng pantalon ng lalaki, ay inilabas niya ang isang supot na gawa sa tela. Tinaktak niya sa balad niya ang laman nun at napasinghap ako sa dami ng ginto na laman ng supot. Nagkatingin ang kaming dalawa ni Sandra at kahit walang salitang lumabas sa bibig ko, ay naintindihan niya kagad ang gusto kong gawin niya. Paano ko naman masisigurong totoong ginto ang mga yan? Bukod sa pagigisda, ay pagbimina ang ikinabubuhay ng mga tao sa aming lugar. At nag-ambag-ambagan kaming lahat para maipon ang mga gintong ito na siyang gagamitin namin pambayad sa kung sinong makapagpapagaling sa aking lolo. Teka, pwede ba akong makasingit sa pag-uusap niyong dalawa? Mahilig ako mangolekta ng alahas at ginto ang paborito ko. Marunong akong kumilatis kung peke o totoo ang isang ginto. Talaga? Pwede mo bang alamin kung totoong ginto ang mga yan? Oo naman. Mang Lauro, pwede bang ibigay mo sa akin ang lahat ng ginto mo? Sige. Tiwala ako na totoo mga yan. Maingat na nilapit ni Lauro ang mga ginto sa palad ni Sandra. Tinignan naman ni Sandra ng maigi ang mga ginto. Seryoso siya sa kanyang ginagawa hanggang sa ibinalik na niya kay Lauro ang mga yon. Ano, Sandra? Totoo ba ang mga ginto ni Lauro? 100% sure ako na totoo lahat ng ginto niya. Hindi ako pwede magkamali sa pagkilatis ko sa mga yon. Sabi ko naman sa'yo, totoo mga hawak kong ginto at lahat ng ito ay mapapasayo sa oras na gumaling ang lolo ko nang dahil sa kakayaan mo. Pwede bang pag-isipan ko muna? Ano? Bakit pag-iisipan mo pa? Pasensya na.
Nadala lang ako ng emosyon ko. Ang ibig kong sabihin malaking pera ang makukuha mo kapag naibenta mo mga ginto ni Lauro. Magaling ka namang albularyo, Jimmy. At ako magpapatunay nun. Kaya bakit kailangan mo pang pag-isipan? Nakikiusap ako sa'yo, Jimmy. Pumayag ka na. Ikaw na lamang ang pag-asa ko. Natatakot kasi ako na baka kapag tumagal si Lolo sa kalagayan niya ngayon, ay tuluyan na siyang mamatay. Naiintindihan kita pero gusto ko muna mag-isip. Bigyan mo ko ng kahit 2 araw. Pagkatapos ng 2 araw, ay puntahan mo ako sa bahay ko para malaman mo kung anong desisyon ko. Oo nga pala. Di mo nga pala alam kung saan ako nakatira. Alam ko kung saan ka nakatira. Hindi ba sinabi ko sa'yo na ilang araw na kitang sinusundan? Ano? Bakit hanggang sa bahay ko sinusundan mo ko? Pasensya ka na. Alam kong kalabisan ang ginagawa kong pagtuklas kung saan ka nakatira. Pero hindi ba't magandang bagay yun? Kasi alam ko kung saan kita pupuntahan makalipas ang 2 araw. Sa bagay, tama ka naman sa sinabi mo. Basta, bigyan mo lang ako ng 2 araw para makapag-isip. Walang problema. Ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na ako sa'yo. Sumakay na kami, Sandra, sa bus. At sa buong biyahe ay hindi ako kinausap ni Sandra. Ramdam ko na dismayado siya na hindi kagad ako pumayag sa alok ni Lauro. Hinayaan ko muna siya at nang nakarating na kami sa bahay ay saka ko siya kinausap. Bakit parang galit ka na pag-iisipan ko muna kung gagamutin ko ba o hindi yung lolo nung Lauro na yun? At anong gusto mo maramdaman ko, ha? Matuwa sa katangahan mo? Ano bang katangahan sa pag-iisip? Jimmy, pera na yun. Malinaw na pera ang mga gintong yun. Alam mo ba kung magkano natin may ibibenta ang mga yun? May git kalahating milyon siguro. Alam kong siguradong pera na yun. Pero hindi ko alam kung bakit parang duda ako sa Lauro na yun eh. Ang bigat ng pakiramdam ko sa kanya eh. Lalo na nung nalaman ko na sinusundan niya ako hanggang dito sa bahay. Malamang ganun ang gagawin niya. Hindi mo pa ba nararamdaman na desperado na siyang gumaling ang lolo niya? Pero iba to sa ginagawa natin eh. Ngayon lang tayo pupunta sa isang lugar para gamutin ng isang tao. At ang masaklap pa niyan, isang tao na mukhang nag-aagaw buhay na. Ano naman kung nag-aagaw buhay na yung gagamutin mo? Di pagkatapos mong gamutin, sabihin mo na magantay sila ng ilang araw at gagaling na yon. Tapos kunin mo na ang mga ginto. Ikaw, paano kita maisasama doon? Sige nga. Ayoko magtrabaho ng ako lang. Gusto ko kasama kita. Dahil sanay ako na 2 tayong nagtutulungan. Napakasimple naman ang solusyon dyan eh. Di sabihin mo kay Lauro na kaya mo ako isasama ay nagkahulugan tayo ng loob, nagkagustuhan tayo at magkasama na tayong nakatira dito sa bahay. Hindi na magtatanong ng kung ano-ano yon dahil ang nasa utak lang nun ay ang gumaling ang lolo niya. Ano ka ba? Ewan ko ba? Pero parang nakukonsensya ako. Parang ang bigat sa pakiramdam na paaasahin natin si Lauro na gagaling ang lolo niya kahit wala naman talaga akong kakayahan na gawin yun. Iba kasi talaga to sa ginagawa natin eh. Yung normal kasing panluloko natin ay sa mga taong may sakit lang. Yung lolo kasi ni Lauro, parang mamamatay na eh. Ang dami mo naman dahilan. At talagang ngayon ka pa na konsensya. Ilang taon na tayo nanluloko ng mga tao. Saka isipin mo, Jimmy, sa oras na makuha natin yung ginto ay pwede na tayong tumigil sa trabaho natin to. Pwede na tayong umalis sa lugar na to para hindi tayo masundan ni Lauro kung sakaling hindi gumaling ang lolo niya at malaman niya na peke ka. Magsisimula tayo ng panibagong buhay sa ibang lugar na walang nakakakilala sa atin at sa ginawa natin. Kaya parang awa mo na, Jimmy. Pumayag ka na sa alok ni Lauro. Sa bagay, may punto yung sinabi mong yan. Ang ibig mo bang sabihin ay pumapayag ka na? Oo, Sandra. Gagawin ko to para magawa na nating tumigil sa panluloko sa mga tao. Kung mahigit kalahating milyon ang presyo ng mga gintong yun, aba, sapat na yun para makapagsimula tayo ng panibagong buhay. Saka pwede na rin tayong magpakasal at bumili ng maliit na lupa sa ibang lugar. Sa sobrang saya ni Sandra, ay napayakap siya sa akin ng maigpit. Yan, ganyan nga. Ganyan ka dapat mag-isip. Saka kapag nagtagumpay kang makuha ang mga ginto, ibig sabihin ay ito na ang huling beses ng pagiging peking albularyo mo.
Salamat naman at naliwanagan na rin ang isip mo. Kundi lang talaga kita mahal eh. Hindi kita pagbibigyan sa gusto mo eh. Pero basta, sa oras na maging pera ng mga gintong yon, ay magpakasal na tayo ha. Tatandaan ko yung pangako mo na yan ha. Kapag ikaw, hindi mo pa ako pinakasalan, hihiwalayan na talaga kita. Nang sandaling yon, ay pinag-usapan namin ni Sandra ang uri ng kasal na gusto niya. Hinayaan ko lang sabihin ni Sandra ang gusto niyang mangyari sa aming kasal at tinandaan ko ang lahat ng sinabi niya para kapag ikakasal na kami ay mararamdaman ni Sandra ang kasal na pinapangarap niya. Hindi muna kami nagtungo sa ibang lugar para manloko ng mga tao. Hinintay namin ang pagpunta ni Lauro sa bahay. Hanggang isang umaga ay dumating si Lauro. Pinatuloy ko siya sa loob para makapag-usap kami ng maayos. Gaya ng sinabi ko, ay nandito na ako makalipas sa 2 araw. Siguro naman ay nakapagdesisyon ka na at sana ay matuwa ako sa desisyon mo. Huwag ka mag-alala dahil payag na si Jimmy na gamutin at pagalingin ang lolo mo. Sandra, anong ginagawa mo rito sa bahay ni Jimmy? Ano kasi, nagkagustuhan kami ni Sandra nung ginamot ko siya eh. Talagang matinding pagmamalang naramdaman namin sa isa't isa kaya inaya ko na siya dito tumira sa bahay ko para araw-araw kami magkasama. Sa madaling salita, ay magkasintahan na kaming dalawa. Nakakatuwa na nakatagpo kayo ng pag-ibig sa isa't isa. Pero, totoo ba yung sinabi ni Sandra na pumapayag ka na sa alok ko? Oo, payag na ako sumama sa'yo para gamutin ang lolo mo. Maraming salamat, Jimmy. Hindi nyo alam kung gaano ko kasaya ngayon. Basta ang usapan ay usapan na. Sa oras na matapos kong gamutin ang lolo mo, ibibigay mo na sa akin ng mga ginto, ha? Walang problema. Talagang ibibigay ko yun sa'yo. Dahil nakalaan yun sa albularyong makapagpapagaling sa lolo ko. At isa pa pala, isasama ko si Sandra, alam mo na. Bago pa lang ang relasyon namin at ayokong nawawala siya sa paningin ko eh. Gusto ko na palagi siyang nakikita para maging inspired ako sa panggagamot ko. Walang problema sa akin kung isasama mo si Sandra. Pero, pwede na ba tayong umalis ngayon para makita mo na si Lolo Ambrosio? Ang totoo nga niyan nakaimpake na kami kaya handa na kaming umalis ngayon. Pero, i-check ko pa kung may nakalimutan pa kaming dalhin kaya pwede ka nang mauna sa sakayan ng tricycle at doon mo na lang kami hintayin. Sige. Salamat, Jimmy. Maraming salamat talaga. Nang umalis na si Lauro, ay siniguro namin ni Sandra na dala namin ang lahat ng aming kailangan. Paglabas namin ng bahay, ay nakita ko si Aling Candida na palapit sa amin, kaya pinauna ko na si Sandra. Naisip ko kasi na baka kausapin na naman kami ni Aling Candida tungkol sa aswang at ayoko na marinig yun ni Sandra. Sino yung lalaking lumabas sa bahay nyo kanina? Ngayon ko lang yata siya nakita. Di niyo po siya kilala, kaya huwag niyo na pong alamin. May kakaiba sa taong yon. Masama ang kutob ko sa kanya. Parang ganyan naman po ang tingin niyo sa lahat ng tao eh. Kaya wala na pong nagbago dyan sa kutob niyo. Basta, mag-iingat kayo sa kanya. Huwag kayo magtiwala kagad sa taong bago nyo pa lamang nakikilala. Alam mo, Aling Candida, yung taong sinasabi mo na hindi dapat namin pagkatiwalaan ay ang taong mag-aahon sa amin ni Sandra sa kahirapan. Anong ibig mo sabihin? Basta, di niyo na po kailangan malaman. Isang peking ngiti ang iniwan ko kay Aling Candida bago ko naglakad papunta sa sakayan ng tricycle. Pagdating ko ron, ay nandun na sina Sandra at Lauro. Sumakay kami sa tricycle at nagpahatid kami malapit sa tabing dagat. Ayon kay Lauro, ay nakatira sila sa isang maliit na isla. Meron siyang sariling bangkang dimotor na sinakyan namin para pumalaot. Makalipas ang kulang-kulang na 1 oras, ay dumaong ang bangka sa isang isla na noon ko lang napuntahan. Pagbaba namin sa bangka, ay napansin ko na pinagtitinginan kami ng mga tao. Kakaiba ang tingin nila, para bang inaalam nila ang buong pagkatao namin ni Sandra. Habang naglalakad kami, ay hindi ko napigilang hindi magsalita.
Hindi ko alam na meron palang isla dito. Kung mapapansin mo, ay talagang malayo itong isla namin sa Kapatagan. Kaya kaunti lamang ang nakakaalam ng lugar na ito. Malayo pa ba ang bahay niyo, Mang Lauro? Hindi ba pwedeng sumakay tayo ng tricycle o kung anumang sasakyan? Ang init-init kasi, ang sakit sa balat. Wala kaming sasakyan dito kundi mga bangka lamang na ginagamit namin kapag kailangan namin umalis dito. Pero huwag kayo mag-alala. Malapit na tayo sa bahay namin. Siguro mga 10 minuto pang paglalakad, nandun na tayo. Ganito ba talaga rito? Konti ang mga tao? Oo. Lahat kami rito ay magkakakilala. At dahil kakaunti kami, ay binalas kami na kahit isang manggagamot o albularyo ay wala kami. Kaya naisip ko rin na baka pagkatapos mong gamutin si Lolo Ambrosio, ay gamutin mo na rin ang iba pang may sakit dito. Tignan natin kung kakayanin pa ng oras at lakas ko. Alam mo kasi, kapag nanggagamot ako nawawalan din ako ng lakas eh. Napupunta kasi sa akin ang mga negatibong enerhiya ng mga ginagamot ko. At yun ang nagpapahina sa akin. Kailangan ko magpahinga ng ilang araw bago ako muling lumakas. Naiintindihan ko. Kung si Lolo lang talaga magagawa mong gamutin ay wala namang problema. Siya naman kasi talaga ang dahilan kung bakit ka nandito sa aming isla. Makalipas nga ang ilang minuto, ay narating na namin ang bahay ni Mang Lauro. Kumpara sa mga bahay na nakita ko, ay masasabi kong yun ang pinakamalaking bahay sa lugar na yon. Pumasok na kami at pinaupo kami ni Lauro sa kanilang sala. Binigyan niya kami ng tig-isang basong tubig. Kayo yata ang pinakamayaman sa islang ito ah. Napansin ko kasi na itong bahay niyo ang pinakamalaki rito. Hindi naman. Sadyang mas malaki lamang ang lupang pagmamayari ni Lolo Ambrosio rito sa isla. Kasi siya ang aming pinuno. Pinuno? Ang ibig mo ba sabihin siya ang kapitan? Oo. Parang gano'n na nga. Siya ang aming kapitan. Kaya nang nagkasakit siya ay malungkot kaming lahat. Lalo na at parang anuman sandali ay iiwan niya na kami. Hindi kasi pwedeng mamatay si Lolo. Manghihina kaming lahat kapag nawala siya. Ang ibig mo ba sabihin sa manghihina malulungkot kayo na sobra? Siguro'y napakabuting pinuno ng lolo mo. Kaya parang mahal na mahal siya ng lahat ng tao na nandito. Tama ka sa sinabi mo, Jimmy. Kaya sigurado ko na hindi lang ako masaya na nandito ka, kundi ang lahat ng nakatira dito sa aming isla. Oo nga pala. Hahayaan ko muna kayo makapagpahinga dahil alam kong napagod kayo sa haba ng ating biyahe. Mamaya ko na kayo ipapakilala sa lolo ko. Yung kwarto ko muna ang gamitin nyo habang nandito kayo sa bahay ko. Dinala kami ni Lauro sa kwarto niya. Hindi yun ganun kalaki, pero dahil dalawa lang kami ni Sandra, ay sapat na yun para sa amin. Nang iwan na kami ni Lauro, ay itinabi ko na ang mga dala namin. Isinarado ko ang pinto at humiga kami ni Sandra sa papag. Ay, sa wakas! Makapagpapahinga na rin tayo. Grabe yung biniyahe natin, oh. May gitsang oras din yun, ah. Alam mo, ngayon nandito na tayo, ay nararamdaman ko na nalalapit na ang ating pagyaman. Sa wakas, makakaalis na rin tayo sa baryo natin. Pero sa totoo lang, Sandra, nalulungkot ako na aalis tayo sa lugar natin pagkatapos natin dito. Sa lugar na yun kasi ako'y pinanganak at nagkaisip eh. Napakarami ko rong alaala na masaya. Normal lang naman na malungkot ka. Pero hindi na kasi tayo pwedeng manatili ron kapag nakakuha na. Sorry po. Normal na malungkot ka. Pero hindi na kasi tayo pwedeng manatili pa ron kapag nakuha na natin ang ginto. Malaki kasi ang posibilidad na kapag hindi gumaling ang lolo ni Lauro, babalikan niya tayo ron. Kaya nga eh. Pero di bale, siguro naman magiging maayos ang buhay natin sa lugar kung saan tayo lilipat, di ba? Sigurado ako na magiging maganda ang buhay natin. Ano kaya kung sa Maynila tayo tumira? Ano sa tingin mo? Wag dun. Mahal ang mga bilihan dun eh. Baka maubos kagad ang pera natin. Pumili tayo ng isang lugar kung saan makakapagpatayo tayo ng negosyo at hindi mahal ang mga bilihin. Okay, sige kung yan ang gusto mo. Ayan na rin ang gusto ko. Basta ang importante ay makaalis tayo sa lugar na yon. Maiba pala ako. Alam mo na ba ang gagawin mo kapag ipinakilala na sa'yo ni Lauro ang lolo niya? Oo naman.
Napagandaan ko na yan yung isang araw pa. Galingan mo ha. Sigurado kasi ako napapanoorin ni Lauro ang bawat galaw mo. Kaya gawin mo ang lahat para hindi niya maramdaman na isa kang peking albularyo. Ito na ang huling beses na gagawin natin to. Kaya dapat ay galingan natin. Matapos naming mag-usap ni Sandra, ay nagpahinga na kami. Sabay kaming pumikit at dahil sa matinding pagod sa biyahe, ay agad kaming nahulog sa mahimbing na pagkakatulog. Madilim na nang nagising ako. Tulog pa si Sandra sa tabi ko kaya ginising ko siya. Paglabas namin ng kwarto ay naabutan namin si Lauro na naghahanda ng hapunan. Walang kuryente sa isla kaya gasera ang pinagmumulan ng liwanag sa bahay na yon. Tamad-tama gising nyo kasi nakahanda na ang hapunan natin. Pasensya na kung ngayon lang kami nagising ha. Gabi na pala. Ayos lang. Naiintindihan ko na pagod kayo. Hala, sige na, lumapit na kayo rito para makakain na tayo. Yung lolo mo, hindi ba natin siya isasabay sa hapunan? Hindi na nakakabangon sa higaan si Lolo Ambrosio. Pero mamaya ay dadalang ko siya ng pagkain sa kwarto niya. Umupo na kami ni Sandra at tahimik kaming kumain. Parang hindi uso ang asin sa lugar na yon dahil walang kalasa-lasa ang tinolang manok. Pero hindi na kami nagsalita. Pagkatapos naming kumain ay sinabi ni Lauro na ipapakilala niya na sa amin ang Lolo Ambrosio niya. Nagdala ng gasera si Lauro at binuksan niya ang isang pinto. Napasimangot ako at napatingin kay Sandra nang umalingasaw mula sa silid na yon ang malansang amoy. Pagpasok namin ni Sandra ay ipinatong ni Lauro ang gasera sa isang maliit na lamesa. Nakita namin ang isang payat na matandang lalaki na nakahiga sa papag. Bilog at malaki ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Nakaramdam ako ng takot sa matandang lalaki pero lumapit pa rin ako sa kanya. Lolo Ambrosio, nandito na po ang mahusay na albularyo na magpapagaling sa inyo. Siya po si Jimmy at kasama po niya ang nobya niya na si Sandra. Magandang gabi po, Lolo Ambrosio. Huwag po kayong mag-alala dahil malapit na pong matapos ang paghihirap nyo. Sisiguraduhin ko po nagagaling ka na sa kung anuman sakit ang meron ka. Lauro, gusto ko sanang malaman kung bakit nagkaganyan ng lolo mo eh. Sa totoo lang ay wala akong ideya. Isang gabi ay umuwi siya rito na nanghihina. Akala ko ay simpleng pagod lang yun kaya pinagpahinga ko siya. Pero nagtuloy-tuloy ang panghihina niya ng ilang araw. Hanggang dumating sa punto na namayat na siya ng sobra at hindi na siya nakakabangon sa higaan niya. Pero bago siya magkasakit ay masigla siya. Malakas pang pangangatawan niya. Sa madaling salita, biglaan na nangyari, ganun. Tama ka. Pwede ko ba siyang hawakan? Oo naman. Gawin mo ang dapat mong gawin, Jimmy. Umusog ako papalapit kay Lolo Ambrosio. Hinawakan ko ang isa niyang kamay. Malamig ang balat niya at ramdam ko ang kanyang buto. Pinulsuan ko siya kahit hindi ako marunong magbasa ng pulso ng tao. Maya-maya ay kunwaring umiling-iling ako at nagkunwari akong kinakabahan nang tumingin ako kay Lauro. Bakit parang hindi magandang tingin mo sa akin, Jimmy? Alam mo na ba ang dahilan kung bakit ganyan si Lolo? May kilala ka bang galit o kaaway ng lolo mo? Kung dito sa isla ay wala siyang kaaway. Walang may galit sa kanya dito dahil magandang pakikitungo niya sa lahat ng tao rito. Taong merong malaking inggit sa kanya. Hindi ko alam. Bakit mo pala tinatanong? Hindi ako pwede magkamali, Lauro. Kinukulam ang Lolo Ambrosio mo. Ano ka mo? At sino naman ang gagawa sa kanya nun? Hindi ko rin alam. Kaya nga tinatanong kita kung meron kang kakilala na may galit o inggit sa kanya. Dahil malamang ay ang taong yun ang gumagawa nito sa kanya. Nararamdaman ko na gustong gawin ng taong yun ay ang pahirapan ng gusto si Lolo Ambrosio na nangyayari na ngayon at pagkatapos ano? Kapag sapat na para sa kanya ang hirap na dinadanas ng lolo mo, papatayin niya na to. Hindi siya pwedeng mamatay, Jimmy. Napakahayop ng gumawa niya sa lolo ko.
Humanda siya sa akin kapag nalaman ko kung sino ang hayop na yun. Papatayin ko talaga siya. Wala na rin namang mangyayaring maganda kung sakaling malaman mo kung sino ang gumagawa nito sa lolo mo. Isa pa, hindi tama na ilagay mo sa kamay mo ang batas. Pero huwag ka mag-alala, dahil kaya kong pagalingin si Lolo Ambrosio. Mabuti naman kung ganun. Parang awa mo na, Jimmy. Gawin mo ang lahat para mabuhay ang lolo ko. Pagalingin mo kagad si lolo bago pa siya patayin ng kumukulab sa kanya. Kaya mo na bang gawin yun ngayon? Oo, ngayon ko nagagamutin ang lolo mo. Pero pwede bang makakuha ko na mga ginto bilang kabayaran sa gagawin ko? Hindi ba dapat ay saka ko ibibigay ang bayad kapag nasiguro kong magaling na siya? Pasensya na, pero gusto ko muna makuha ang bayad ko bago ko siya gamutin. O sige, pumapayag ako. Pero hindi ko ibibigay sa iyo ang lahat ng ginto. Konting parte lang nito ang ibibigay ko at kapag magaling na talaga si Lolo Ambrosio, ay saka ko ibibigay sa iyo ang natitirang ginto. Nagkatinginan kami ni Sandra. Marahan siyang tumango at alam ko na kung ano ang gusto niyang sabihin. Pumayag ako sa sinabi ni Lauro. Ibinigay niya sa akin ng konting bahagi ng ginto at inihanda ko na ang mga gagamitin ko. Naglabas ako ng langis at ibang klase ng tuyong dahon. Nagsindi rin ako ng kandilang itim at nagkunwari akong dinadasalan ko yon ng isang orasyon. Gamit ang apoy mula sa kandila ay sinunog ko ang mga tuyong dahon at pinausukan ko si Lolo Ambrosio. At ang huli kong ginawa ay pinahirang ko ng langis ang dibdib ng matandang lalaki. Napaatras ako nang biglang nangisay si Lolo Ambrosio. Tumirik ang mga mata niya at naging puro puti na lang ang mga yon. Ano nangyayari kay Lolo? Bakit siya nangingisay? Huwag ka mag-alala. Parte lang yan ang panggagamot ko sa kanya. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tignan mo, naglalaway na siya, Jimmy. Patigilin mo nangyayari sa kanya. Hayaan lang natin siya. Sa palagay ko, inilalabas na ng katawan niya ang kulam. Pansamantala lang yan, kaya huminahon ka. Sa palagay mo? Ibig sabihin hindi ka sigurado. Nag-aalalang lumapit si Lauro kay Lolo Ambrosio. Hinawakan nito sa balikat ang matandang lalaki at pilit na pinigilan ang pangingisay nito. Nababahala naman akong lumapit kay Sandra. Nasa sandaling yon ay natatakot na rin sa nangyayari. Makalipas ang ilang sandali ay tumigil na sa pangingisay si Lolo Ambrosio. Inilapat ni Lauro ang tenga nito sa tapat ng puso ng matanda. O diba? Sabi ko naman sa iyo pansamantala lamang ang pangingisay niya. Tignan mo, kalmado na siya. Ilang segundong hindi gumalaw si Lauro. Nang humarap siya sa amin ni Sandra, ay walang tigil ang pag-agos ng luha niya at kita ko sa mukha niya ang matinding galit. Laking gulat namin nang mabilis na lumapit si Lauro at mahigpit niyang hinawakan ang kwelyo ng damit ko. Anong ginawa mo sa lolo ko, Jimmy? Bakit mo siya pinatay? Ha? Anong sinasabi mo? Patay na si Lolo Ambrosio? Oo, patay na siya. Hindi na tumitibok ang puso niya. Anong ginawa mo sa kanya? Sagutin mo ang tanong ko! Sandali lang, Lauro. Baka naman nagkakamali ka lang. Nilapitan ni Sandra si Lolo Ambrosio at pinulsuan niya ito. Maging ang pagtibok ng puso nito ay dinama niya. Maya-maya ay nahihintakutang tumingin si Sandra sa akin, sabay iling. Taman sinabi ni Lauro. Patay na nga matanda. Walang hiya ka. Akala ko may manggagamot ka. Bakit imbis na gumaling ang lolo ko, ay pinatay mo pa siya? Hindi ko siya pinatay. Wala akong kinalaman sa nangyari sa kanya, Lauro. Huminahon ka muna, pwede ba? Alam ko na dala na sobrang lungkot mo, kaya nasasabi mo yan. Pero alam mo sa sarili mo na wala akong ginawa para mamatay ang lolo mo. Hindi lungkot ang nararamdaman ko ngayon kundi galit. Put! Galit na galit ako sa'yo. Dahil sigurado ko na may ginawa ka para mamatay ang lolo ko. Hindi kita mapapatawad, dayop ka. Buhay ang kinuha mo. Kaya buhay rin ang dapat na maging kapalit nun. Lauro, hindi maganda yung sinasabi mo, ha? Wala akong ginawa para mamatay ang lolo mo. Siguro ay oras na talaga niya kaya yun nangyari. Oo nga, walang kasalanan si Jimmy sa pagkamatay ng lolo mo.
Hindi ba? Kapag oras mo na, ay oras mo na talaga. Isa ka ba? Siguro magkasabwat kayong dalawa. Binitiwan ako ni Lauro at sinugod niya si Sandra. Pero bago pa niya malapitan si Sandra, ay hinila ko siya at ibinilandro ko siya sa isang sulok. Napaupo doon si Lauro at humikbi siya habang nakayuko. Nung nalaman kong husay mo sa pagkagamot, ay umasa ko na ikaw ang taong makapagpapagaling kay Lolo Ambrosio. Pero gusto kong makasiguro. Kaya pinuntahan kita sa mga lugar na pinupuntan mo. Hindi ko man palaging naaabutan ng umpisa ng paggagamot mo. Ay nakita ko pa rin kung gaano karami ang taong pumipila para magpagamot sa'yo. Ang plano ko sana noon ay dukutin ka at daling ka rito para piliting gamutin ang lolo ko. Pero di ako nagtagumpay na gawin yon dahil may isang pakialamerang matandang babae na itinataboy ako sa pamamagitan ng pagsaboy ng asin sa akin. Kaya iniba kong taktik ako. Inisip ko na kung sisilawin kita sa mga ginto, ay mapapapunta kita rito. At nagtagumpay na ako. Sandali, ikaw yung halimaw na nakita namin sa labas ng bahay namin? Oo, tama ka. Ako ngayon. Tutal hindi na kayo makakalabas ng buhay sa isla nito. Ay hayaan niyong ipakita ko sa inyo kung sino talaga ako. Habang mabagal na tumatayo si Lauro, ay unti-unting nagbago ang kanyang itsura. Mula sa isang normal na lalaki, ay naging isa siyang nakakatakot na halimaw. Nanlilisik sa labis na galit ang malalaki niyang mga mata. Diyos ko! Totoo nga ang sinabi ni Aling Candida! Totoo nga ang aswang! Tama ka! Isa nga akong aswang. At hindi lang ako ang aswang sa isla nito, kundi lahat ng nakatira rito. Si Lolo Ambrosio, siya ang aming pinuno. At dahil pinatay mo sa Jimmy, buhay mo at ng babaeng kasama mo ang nararapat na maging kapalit. Teka, magudustili ka! Wala talaga akong kinalaman sa pagkamatay ng lolo mo! Maniwala ka! Yung mga ginawa ko sa kanya, hindi naman talaga yung paraan para gamutin siya eh. Gawa-gawa ko lang yun. Saka yung langis na nilagay ko sa kanya, mantika lang yun. Imposibleng nang dahil sa mga ginawa ko sa kanya kaya siya namatay. Dahil di naman ako totoo manggagamot eh. Isa akong peking albularyo, maniwala ka. Wala talaga akong kakayahan na magpagaling. Kaya maawa ka, Lauro. Huwag mo kami patayin. Nagkataon lang siguro na habang ginagamot ko siya nang hindi totoo, ay saka siya namatay. Jimmy, ano ba't sinasabi mo? Bakit inamin mo sa kanya na isa kang peking albularyo? Dahil gusto kong ipaunawa kay Lauro na walang kinalaman ng ginawa ko kaya namatay ang lolo niya. Dahil gawa-gawa ko lang ang mga yun. Sa palagay mo ba ay mapapatawad kita dahil inamin mo sa akin ang bagay na yan? Mas lalo mo lang akong ginalit dahil sinayang mo ang oras ko. Isa kang manluloko at ang mga dapat sa kagaya mo ay pinapatay. Malakas na umalulong si Lauro at wala akong alam kung anong ibig sabihin nun. Ang tanging nasa isip ko ay ang makaalis kami ni Sandra ng ligtas sa islang kinaroroonan namin. Hinila ko sa braso si Sandra at tumakbo kami palabas ng kwarto. Nagtaka ko nang pumunta si Sandra sa kwarto ni Lauro. Paglabas niya ron ay dala niya ang kanyang bag. Tumakbo kami palabas ng bahay pero natigilan kami dahil napapalibutan na kami ng napakaraming aswang. Doon ko napagtanto na ang ginawang pag-alulong ni Lauro ay paraan niya pala upang tawagin ang iba pang mga aswang. Jimmy, mamamatay na tayo dito. Hindi na tayo makakaalis dito ng buhay. Hindi ako papayag na dito tayo mamamatay. Gagawa tayo ng paraan. Wala na kayong magagawa kundi tanggapin ang inyong kamatayan. Ang islang ito ang inyong magiging libingan at bago mangyari yon ay pagsasalusaluhan kayo ng lahat ng mga aswang na narito. Yan ang dapat sa mga manlulokong kagaya mo. Kung makapagsabi ka na manluloko, ay parang hindi mo rin kami niloko. Hindi ba? Hindi mo sinabi sa amin na isa ka palang aswang? Nilinlang mo rin kami ha. Kaya dapat ay quits lang tayo. Ngunit ang panluloko nyo ay nagdulot ng kamatayan ng aking lolo Ambrosio. Mga kasama!
Tama ang narinig nyo! Patay na ang ating pinuno! At namatay siya ng dahil sa faking albularyo na yan! Siyang may kagagawan kung bakit nawalan tayo ng isang mabuting pinuno! Alam ko na hindi tayo kumakain ng tao, pero iba sa gabi nito! Hahayaan ko kayong patayin at gawing hapunan na dalawang yan! Dahil yun ang kaparusahan na dapat sa kanila! Sige! Huwag na kayo magdalawang isip na patayin ang dalawang yan! Iparanas nyo sa kanila ang kamatayan na kahit sa kanilang buhay ay hindi nila makakalimutan! Galit na sumigaw ang lahat ng aswang. Napayakap ako kay Sandra pero abala siya sa paghalugog sa kanyang bag hanggang sa inilabas niya ang medalyon na binibigay sa akin noon ni Aling Candida pero hindi ko tinanggap. Ibinigay ito ni Aling Candida nung tulog ka. Tinanggap ko dahil pakiramdam ko ay kakailanganin natin to. Baka matulungan tayo nito ngayon. Pero anong tulong naman na magagawa niyan? Isa lang yung medalyon. Alam ko, nasa bahay to ginagamit. Pero gusto kong subukan kung matatakot pa rin ang mga aswang kahit hawak ko lang to. Ang medalyong ito na lang ang pag-asa natin, Jimmy. Nang sabay-sabay na lumapit sa amin ang mga aswang, ay itinaas ni Sandra ang medalyon. Napahinto ang mga aswang at para bang natakot silang lumapit sa amin. Uy, mukhang gumagana nga ang medalyon ha. Tingnan mo, hindi sila makalapit sa atin. Ano? Lumapit kayo sa amin! Subukan niyo kaming patayin! Oh, bakit di kayo makalapit? Dahil ba takot kayo sa medalyon na hawak ko? Hinahamon ko kayo ngayon! Lumapit kayo! Sandra, ano ka ba? Huwag mo na silang hamunin! Umalis na tayo rito! Nagsimula kami maglakad ni Sandra palayo. Sa tuwing may aswang na magtatangkang lumapit, ay agad na itinatapat ni Sandra ang medalyon at umaatras kagad ang mga ito. Kung inaakala nyo na makakatakos kayo sa kasalanan nyo ay nagkakamali kayo! Hindi pa ito ang huling beses na magkikita tayong tatlo. Isinusumpa ko na mamamatay kayo sa sunod nating pagkikita! Hindi namin pinansin ang sinabi ni Lauro. Tuloy lang kami sa paglalakad palayo. Nang medyo nakalayo na kami at hindi na kami sinundan ng mga aswang, ay doon na kami tumakbo, papunta sa baybayin. Pagdating namin sa tabing dagat, ay agad naming hinanap ang bangka ni Lauro. Hindi ko na maalala kung saan tayo dumaong kanina. Ako rin. Nasa na ba yung bangka ng Lauro na yun? Hanapin na lang natin. Sigurado ako na makikita rin natin yun. Pero baka dumating na yung mga aswang. Sigurado ako na hindi nila tayo titigilan. Hanggat nasa atin ang medalyon na yan, ay hindi sila makakalapit sa atin. Oo nga, tama ka. Tapos, ayaw pang tanggapin to nung binibigay sa ni Aling Candida. Tingnan mo, at ito pa ang nakatulong sa atin na malaki ngayon. Kung di dahil sa medalyon na to, malamang kanina pa tayo kinain ng mga aswang na yon. Malay ko ba na totoong may mga aswang at totoong may kapangyarihan ng medalyon na yan? Pero pwede bang wag mo na muna akong awayin ngayon? Hanapin na muna natin ang bangka ni Lauro. Sandali, hindi ba yun ang bangka ni Lauro? Oo nga no, yun nga. Tara! Nagmadali kaming lumapit sa bangka ni Lauro. Itinulak namin yun papunta sa tubig at pinauna ko si Sandra na sumakay. Nang nakasakay na ako, ay parehas kaming napasigaw ni Sandra dahil biglang lumitaw si Sandro malapit sa amin. Sa pagkakataon na yun, ay nasaan yung tao na siya. Isang nakakalokong ngiti ang pinakawalan ni Lauro at ipinakita niya sa amin ang supot na kinalalagyan ng mga ginto. Yung mga ginto! Kailangan natin ng mga ginto, Jimmy! Talaga bang aalis kayo rito nang hindi ito dala? Sayang naman ang punta nyo rito kung hindi nyo ito makukuha. Wala na kaming pakialam sa ginto mo! Sa'yo na yan! Saksak mo sa baga mo! Ano ba sinasabi mo? Kailangan natin ng mga ginto para makapagsimula tayo ng bagong buhay! Talaga mas importante pa sa yung ginto kaysa buhay natin. Saka paano natin makukuha ang ginto? Hawak ni Lauro. Isa pa, sigurado ako na sa oras na lumapit tayo sa kanya, papatayin niya tayo. Pero hawak ko medalyon, di ba? Hindi niya tayo masasaktan. Hindi ko isasakripisyo ang buhay natin para lang sa ginto. Umalis na tayo rito. Binuhay ko ang makina ng bangka at pinaandar ko yon palayo sa isla ni Lauro.
Habang palayo kami, ay nakita namin ang mga aswang na nasa baybayin at tila hinahatid kami ng tanaw. Nang nasa laot na kami, ay doon ako nakahinga ng maluwag. Salamat, Diyos ko. Salamat dahil di mo kami inayaan na maging hapunan ng mga aswang. Hindi nga tayo nakain ng mga aswang, pero wala naman tayong nakuwang kahit isang piraso ng ginto. Sigurado ka bang wala tayong nakuwang ginto, ha? Anong ibig mo sabihin? Tignan mo tong nasa kamay ko. Hindi ba mga ginto to? Diyos ko, mga ginto nga yan. Ibig mo ba sabihin ay hindi mo na iwala yung konting ginto na binigay sa'yo ni Lauro bago mo gamutin ang lolo niyang aswang? Hindi. Iniligay ko kasi kagad ang mga yun sa bulsa ko. Kaya huwag ka na magalit sa akin kasi kahit papano, meron pa rin tayong naiuwi, hindi tayo nabokya. Hindi man kalahating milyon ang presyo ng mga to, at least may ginto pa rin tayo, di ba? Pero malaki pa rin sana ang mapipera natin kung nakuha natin yung hawak ni Lauro. Huwag mo nang isipin yun kasi ang importante, ligtas tayo. At itong kakaunting ginto na to ang gagamitin natin para makapagsimula ng tahimik at simpleng buhay. Sa bagay, may point ang sinabi mo. Pero nangihinayang pa rin ako sa gintong hindi natin nakuha. Hayaan mo na yun, ano ka ba? Basta, gagamitin na natin sa tama ang pera natin para hindi na natin kailangan manloko pa ng mga tao. Nagpatuloy ang paglalakbay namin sa dagat. Makalipas ang kulang-kulang 1 oras, ay natanaw na namin ang aming lugar. Tuwang-tuwa ako dahil sigurado ko na ligtas na kami ni Sandra kahit ang totoo ay inisip kong katapusan na namin kanina. Ngunit kung kailan malapit na kami sa pangpang, ay saka pa nawalan ng gasolina ang bangka. Anak ng teteng, kapag minamalas ka nga naman oh. Konti na lang konti na lang. Talagang ngayon pa nawalan ng gasolina? Jimmy, malapit na tayo sa dalampasigan. Langoyin na lang kaya natin. Wala kasi ako nakikitang sagwan dito eh. Mukhang wala na talaga tayo mapagpipilian kundi ang lumangoy. Pero marunong ka ba lumangoy? Oo naman no. Tara na nga para makauwi na tayo. Sabay kaming lumusong ni Sandra sa tubig at lumangoy kami papunta sa pangpang. Nang nakarating na kami doon, ay pagod na pagod kami. Ngunit sabay kaming natigilan. Nang may napagtanto kami, kinapa ko ang mga ginto sa aking bulsa at nanlabig ako dahil wala na ang mga yon. Jimmy, nawawala yung medalya ni Aling Candida. Siguro nahulog yun habang lumalangoy tayo. Hindi lang ang medalyon na nawawala, kundi pati ang mga ginto. Wala na sa bulsa ko. Ano? Bakit kasi hindi mo nilagay sa hindi mahuhulog habang lumalangoy ka? Diyos ko naman! Pera na naging bato pa! Nakalimutan ko eh. Sorry na. Wala na magagawa, sorry mo. Wala na mga ginto. Konti na nga lang. Winala mo pa! Baka kasi di talaga para sa atin yun. Ang isipin na lang natin ay buhay tayo. Muli kaming natigilan nang nakarinig kami ng tunog ng bangkang dimotor. Napatingin kami sa dagat at isang bangka na mabilis na umaandar ang nakita namin. Meron dong isang lalaki na nakasakay. Diyos ko, si Lauro ba'y nakasakay sa bangka? Anak ng putya, si Lauro nga. At talagang sinundan niya tayo. Hindi talaga siya susuko hanggang di niya tayo napapatay. Ano nang gagawin natin, Jimmy? Wala na sa atin yung medalyon. Si Aling Candida, sigurado ako matutulungan niya tayo. Mabilis kaming tumakbo ni Sandra habang basang-basa ang aming buong katawan. Nang sandali akong lumingon ay nakita kong nakadaong nasa pangpang ang bangka ni Lauro. Mas lalo namin binilisan ang aming pagtakbo hanggang nasa harapan na kami ng bahay ni Aling Candida. Paulit-ulit at malakas kong kinatok ang pinto. Wala na akong pakialam kahit madaling araw na ng oras na yon at nakakabulahaw kami sa mga natutulog. Aling Candida! Aling Candida, parang awa niyo na! Buksan niyo tong pinto! Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto at nagulat si Aling Candida pagkakita sa amin ni Sandra. Hindi ko na hinintay na magsalita siya at pumasok na kami sa bahay niya. Agad kong isinarado ang pinto at hingal na hingal kami ni Sandra. Ano bang kalokohan ito? At bakit basang-basa kayong dalawa? Aling Candida, kailangan po namin ng tulong niyo.
May aswang po na gustong pumatay sa amin. Ano ka ba? Ang aswang ba na tinutukoy mo? Ay ang aswang na nakita ko doon sa labas ng bahay niyo? Opo, siya nga po. Si Lauro. At paano niyo nalaman ang pangalan ng aswang na yon? Alam ko po magagalit ka sa sasabihin ko, pero sa pagkakataong to, ay gusto ko maging tapat sa inyo. Pinagamot po sa akin ni Lauro ang lolo niya kapalit ng mga ginto. At habang ginagamot ko po yung lolo niya, biglang nangisay. Hindi ko alam kung nakumbulsyon siya o kung ano. Basta namatay bigla eh. Pero sigurado po ako na wala po akong ginawa para mamatay siya. Sumakto lang po talaga na habang ginagamot ko siya nang hindi totoo, ay namatay siya. Tapos nagalit sa amin si Lauro at doon na namin nalaman na isa pala siyang aswang. At lahat po nung nakatira sa islang yun ay mga aswang. Mabuti nga po't nadala ko yung medalya na binigay niyo sa akin. Yung po ang ginamit namin para hindi kami malapitan ng mga aswang. Kung di po dahil sa medalyon ay baka patay na kami ni Jimmy ngayon. Kaya lang, nawala po yun eh nung kinailangan namin lumangoy sa dagat kasi naubusan po ng gasolina yung bangkang sinakyan namin. Hiyan na nga ba't sinasabi ko? Darating ang araw na mapapahamak kayo sa ginawa niyong panloloko. Tignan niyong nangyari. At aswang pa pala ang naloko niyo. Siguro naman ay magtatanda na kayong dalawa matapos ng nangyari ito. At sigurado rin ako na naniniwala na kayo na totoo ang mga aswang. Pwede po bang sa kanya na kami sermonan? Kasi yung Lauro po na sinasabi po namin ay sinundan kami rito. Sigurado po ako na nasa labas na siya at anumang oras ay aatake na siya. Ano ka ba? At talagang dinamay niyo pa ako sa kalokohan niyo. Eh wala naman po kasi kaming ibang maisip na pwedeng tumulong sa amin kundi ikaw lang eh. Hindi po ba sabi niyo eh, ibinigay sa inyo ni Lolo ang mga gamit niya sa pakikipaglaban sa mga aswang? Baka po pwedeng magamit niyo ang mga yun para labanan si Lauro. Jimmy! Sandra! Alam ko nandiyan kayo sa loob ng bahay. Naaawil ko kayo! Lumabas kayo dyan! Dahil kung hindi, ay ako ang papasok dyan. At dyan ko kayo papatayin! Naku po Diyos ko. Nandiyan na po siya, Aling Candida. Ano gagawin natin? Alam ko. Dahil narinig ko mga sinabi niya. Ano pong gagawin natin, Aling Candida? Dito lang kayo. At kukunin ko mga gamit ng lolo mo, Jimmy. Takot na takot kaming nagyakap ni Sandra. Agad na nagtungo si Aling Candida sa maliit niyang kwarto at paglabas niya ay may dala siyang mga bagay na nakabalot sa pulang tela. Inilapag niya yun sa lamesa at binuksan niya ang tela. Tumambad sa amin ang dalawang matatalim na kutsilyo. Nakakaiba ang itsura. Ito ang sandata na ginamit ng lolo Anselmo mo nung nakikipaglaban pa siya sa mga aswang. Ginawa ang mga patalim na yan para sa pagpatay sa mga aswang. Kaya yan ang gagamitin mo para paslagin ang aswang na nasa labas. Ano? Bakit ako ang papatay sa kanya? Hindi po ba pwedeng ikaw na lang? Nag-iisip ka ba, Jimmy? Talagang si Aling Candida ang papaharapin mo sa aswang? Nakita mo lang matanda na siya. Saka sa ating tatlo, ikaw ang may mas kakayahan na talunin siya. Sige. Pero wala na bang ibang gamit si Lolo? Baka may iba pa siyang sandata na pwede kong magamit. Kahit hindi ko lapitan yung aswang kagaya ng pana. Wala siyang ganoon. Yang mga patalim at ang medalyon na naiwala nyo ang tanging ibinigay lang sa akin ni Anselmo. Pero talaga bang mapapatay ko ang aswang gamit ang mga yan? Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Magsasalita pa sana ako. Pero biglang nasira ang pinto ng bahay ni Aling Candida. Galit na pumasok si Lauro na nasaan yung aswang. Diyos ko, Panginoon! Iligtas niyo po kami! Ayoko na patagalin pa ito. Gusto ko na kayong patayin dahil kailangan nyo na magbayad sa pagpatay nyo sa aking lolo! Lauro, hindi mo to kailangan gawin. Tanggapin mo na lang kasi na oras na talaga ng lolo mo. Hindi isang bagay ang nawala sa akin para madali ko matanggap ang nangyari. Buhay ang nawala. At kahit ano sabihin mo, Jimmy, para sa akin ay ikaw ang pumatay sa kanya. Sumugod sa amin si Lauro. Tumakbo sina Sandra at Aling Candida sa kusina habang ako naman ay mabilis na dinampot ang dalawang patalim. Inundayan ko ng saksak si Lauro
Pero mabilis siya nakaiwas. Nawala siya sa harapan ko at napasigaw ako nang naramdaman ko ang pagbaon ng matutulis niyang kuko sa likod ko. Humarap ako sa aswang at pinilit kong huwag indahin ang sakit ng sugat sa aking likod. Sinabi ng tama na, Lauro eh! Umalis ka na rito! Aalis lang ako rito kapag napatay na kita at si Sandra. Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa ninyo sa lolo ko! Muling umatake si Lauro. Pero sa pagkakataong yun ay umatras ako. Hindi tumama ang mga kuko niya sa akin. Lumuhod ako at sabay kong sinaksak ang patalim sa kanyang tiyan. Mula sa kusina naman ay lumabas si Aling Candida at walang tigil niyang sinabuyan ng asin ang aswang. Umatras ang aswang hanggang sa nakalabas na siya ng bahay. Sinundan ko siya at muli kaming naglaban. Hindi ko alam, pero naramdaman ko ang enerhiyang nagmumula sa mga patalim. Naging mabilis ang galaw ko at nagkaroon ako ng matalas na pakiramdam. At ang mga yun ang naging dahilan kaya naiwasan ko ang mga pag-atake ni Lauro hanggang sa paulit-ulit kong sinaksak ang aswang sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Hindi nagtagal ay bigla siyang bumagsak. Tumayo ako sa tabi ni Lauro at unti-unting bumalik ang anyo niya sa pagiging tao. Hindi ko gustong umabot tayo sa ganito. Kung nakinig ka lang sana sa akin, ay hindi kita lalabanan. Ano pang hinihintay mo? Patayin mo na ako. Tapusin mo na ang buhay ko. Hindi kita kayang patayin. Lumaban ako sa iyo dahil kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko at sina Sandra at Aling Candida. Naiintindihan ko ang galit mo, Lauro. Masakit mawalan ng mahal sa buhay, pero sana maisip mo na hindi ko gustong mawalan ka ng lolo at hindi ko siya pinatay. Oras na talaga niya kanina at wala na tayong magagawa sa bagay na yun. At natatandaan ko rin ang sinabi mo kanina sa isla. Ang sabi mo, di ba, hindi talaga kayo kumakain ng tao. Kaya sigurado ko na kahit mga aswang kayo, ay hindi kayo banta sa buhay namin. Kaya tumayo ka na dyan at umalis ka na. At sana ay ito na ang huling beses na magkikita tayo. Dahil kung babalik ka rito at susubukan mo ulit kaming patayin, ay hindi ko na may papangako sa'yo na hindi kita papatayin. Nangilid ang luwa ni Lauro. Ramdam ko na hindi siya makapaniwala na kahit may pagkakataon na akong patayin siya ay hindi ko yung ginawa. Nahihirapang tumayo si Lauro at walang imik siyang naglakad palayo. Nang oras na yon ay unti-unti nang sumisilip ang araw sa silangan. Lumapit sina Sandra at Aling Candida sa akin at sinamahan nila akong ihatid ng tanaw ang sugatang si Lauro. Anong ginawa mo? Bakit hindi mo pa tinuluyan si Lauro? Baka balikan pa tayo nun eh. Hindi kasi kaya ng konsensya ko na patayin siya. Alam ko na nasasaktan siya, kaya hindi siya nakakapag-isip ng maayos. Pero sa oras na kumalma na siya, ay sigurado akong maiisip niya na wala tayong kasalanan sa pagkamatay ng lolo niya. At sa tingin ko naman, di na yung babalik dito. Sana nga ay tama ang mga sinabi mo, Jimmy. At sana rin ay may aral kayong natutunan sa mga nangyari. Isang napakalaking aral po sa amin ni Sandra ang nangyari ngayon, Aling Candida. At nangangako ko sa inyo at sa kaluluwa ng lolo Anselmo ko, natitigilan ko na po ang pagiging peking albularyo. Sana naman ay mapanindigan mo yung mga sinabi mo. Huwag po kayo mag-alala. Dahil po sa nangyari sa amin ni Sandra, matatakot na po kami manloko para lang kumita ng pera. At maraming salamat din po sa pagtulong niyo sa amin. Patawad din po sa masasakit na salitang nasabi ko po sa inyo noon. Hay nako, kalimutan na natin ang mga hindi magandang nangyari. Ang importante ay natuto na kayo ni Sandra at handa kayong magbago at magsimulang muli. Tinupad ko ang pangako ko kay Aling Candida at tuluyan na naming iniwan ni Sandra ang panluloko para lamang kumita ng pera. Hindi na rin kami binalikan ni Lauro at ipinagdasal ko na sana ay unti-unti niyang mapagaling ang sakit na nararamdaman niya dahil sa pagkamatay ng lolo niya na si Lolo Ambrosio. Nagpaturo din ako kay Aling Candida ng panggagamot
At hindi nagtagal ay nakilala ko sa lugar namin bilang isang mahusay na totoong albularyo na, gaya ng Lolo Anselmo ko. Kasabay nun ay naghanap kami ni Sandra ng marangal at maayos na trabaho para hindi na kami umasa sa panlilinlang. Maliit man ang kinikita namin, ayos lang yun sa amin dahil alam naming pinaghihirapan namin yun at wala kaming nilolokong tao. Doon ko napagtanto na totoo nga ang karma. Kapag mabuti ang ginagawa mo, ay may mabuting babalik sa'yo, at kapag masama ang ginagawa mo, ay may masama rin itong kapalit. Natutunan ko rin na hindi sapat ang pagsisisi kung hindi naman natin babaguhin ang mali na ginagawa natin. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagsubaybay at pakikinig sa akin pong munting channel na The Voice Addict. At bago po matapos ang video natin, sana po ay mag-subscribe po kayo at pindutin niyo po ang like at notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong kwento. Muli, nagpapasalamat po ako. At pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong may kapal na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hanggang sa muli, mga idol.